Hi Notopers! Good evening po sa inyo lahat. Long time na vlog po tayo. Actually, it's been a year. 2 years ata. 2 to 4 years already since nag-post ako ng vlog ko. Actually, ang tagal ko na ginag-vlog. It's not, actually, it's not a part of my life already since nung bumalik tayo sa office, nagkaroon tayo na kayo. Siyempre, hindi ko yung vlog ng guys. Sobrang parang na talaga. I know guys, hindi naman po tayo ganun ka-famous sa YouTube. Hindi naman tayo famous sa tao kasi it's just a personal account lang naman ito ginagamit natin. So, there's not much having in my life naman. Hindi naman ako masyadong nakapag-content ng travel ko and food trip ko. Mostly kasi sa personal data ko lang or personal account ko lang siya nilalagay in sa TikTok. So much has happened in my life now for the past 2 to 4 years. Since nung bumagawa ko ng mga product review and travels na ngayon, hindi ko na siya ginagawa dahil busy na tayo hybrid setup na kasi nakasama tayo sa office. So, a lot has happened na talaga. So, what's new with my life? So, bagong company na po tayo ng pinagtatrabahuhan and life is much better now with my new company. So, hindi ako na pinag-disclose kung saan tayo nag-work for our personal privacy. So, what's up with my life right now? I've been busy during pandemic with the podcast, with the What is Full of podcast. So, right now, busy na po kami sa kanya-kanya ng buhay, kaya hindi na po namin nagagawa yun. So, what I'm busy at right now is work and travel. So, unfortunately guys, this vlog is actually to bring up to you kung naalala niyo po na meron po akong alagang chow-chow and my dog for 11 years, Tommy. So, he passed away last June 24, 2024. So, sobrang mabigat po yung feeling ko right now. So, actually, hindi po mga po dapat i-vlog yung mga ganitong nangyayari sa buhay ko. But I feel like I just want to share it with you guys for my own peace of mind. And sometimes, you know, sharing helps a lot during the healing process. Alam naman natin na mahirap mawala ng aso. And sa panahon ngayon, ang dami na po talaga nangyari sa mga alaga natin aso. Ang dami na po klase ng mga sakit na nag-mutate sa mga aso. Unlike before na ang mga sakit ng mga aso mostly tayo galis, rabies, leptos, diba? Kaya nga kasi nag-mutate yung sakit ng mga aso. And it's like, how can you say this? Marami na pong factor na kung bakit nagkakasakit ang mga aso. Minsan, meron na siyang sakit sa blood, sakit sa utak, and whatever. Kailangan nilang surgery. And marami po ibang factors. So, ayan. So, unfortunately, hindi na po kaya yung sakit ng blood parasite which he is fighting, which he is battling since ganun pa din. Yung pinaglalaban niya since 2022. Actually, 7 years old siya rin guys. So, parang 8 years old siya rin guys. Pinaglalaban niya yung health niya. Parang naka-move on sa sakit na yun. Kasi napisang hirap kasi. Hirap kasi. Nasabihan naman siya na lumaban. Kasi alam naman namin na kaya na and he's a stronger. He's a very, very stronger. Nasabihan naman siya na lumaban, pero hindi na talaga. So, ano naging sakit ni Tommy? So, ang sakit ni Tommy po ay blood parasite and chlamydia. Para sa palaman ng lahat, si Tommy meron na po siyang blood parasite since he was 7 to 8 years old. I think that was 2021 and 2022. During that time, hindi po namin siya napagamot dahil financially hindi po namin kaya. Lahat po kasi nangyari sa kanya na time na feeling namin papagastos kami na malaki pag pinakalit namin siya dahil parang may pinagdadaanan siya ng time na yun. Ang dami nangyari sa kanya, not just that blood parasite. Marami po po nangyari sa kanya mga bagay na I think he's in the point of depression kasi he's not in his usual self. Parang hindi siya cheerful and parang ang dami nang iniisip. So, what we did that time is to force feed him and kausapin namin siya ng kausapin hanggang sa
maging okay siya at wala naman yung sakit niya. So, after that is na-survive yung sakit niya. So, nakasama pa naman siya another year, another 2 years of his life. So, sa another 2 years of his life, during pandemic, ang daming beses namin siyang nagala out of the province, tapos out of town, na kami tatlo lang, kami lang ng partner ko, and siya. Ang dami namin naging moments together na mas naging close kami. So, sobrang kampante siya sa amin, nakasama namin siya natulog, kami lang nabubok sa kanya. Sobrang comfortable namin kasi minsan tabi kami natulog at minsan siya ang nagsusunod. Pag gusto niya umihin, matutulog, tawagin niya na kami. Tapos kung nagugutom siya, tinatap niya yung kainan niya pag gusto niya kumain. So, kung may mga kailangan siya guys, kaya niya i-relay sa amin. Kasi hindi mo siya kakayo ng asa. Hindi siya nagkasalita, but in his actions, nararamdaman niya kung ano yung kailangan niya at kung ano yung nararamdaman niya as of the moment. So, like binded na talaga kami sa kanya. So, 2022, I think 10 years old. Nag-celebrate siya ng 10 years old ngayon. So, bumalik ulit yung sakit na blood pressure. Nag-joke down yung blood. I think hemoglobin niya. Nag-joke down yung hemoglobin niya to 18. Which is not normal. Sabi ng doktor, buti naman naagapan kasi if hindi, baka hindi na kami makasurvive, hindi makasurvive sa kami. Sa time kasi ang dami niya rin yung sakit. Nagkaroon siya na vestibular disease. Yun yung nakabalik ko yung ulo niya na ganyan kasi dahil nasa loob, parang yung dugo niya, yung nerves niya, hindi na normally na natuloy yung dugo. So parang hindi na siya normal nakabalik yung dugo niya guys. Yung nakakaawa siya tingnan kapag naglalakad siya ng makikinin. So ang dami na maintenance si Tommy. And then meron pang way na paglakad guys. Parang hindi na pantay. Yung pala yung symptoms ng blood parasite guys. Pag hinihila na yung aso, mostly ang tinatamaan is yung sa nila, sa mga legs nila. Kasi nila guys, tawag dito. Kapag yung aso, tinamaan ng blood parasite, nag-react siya sa kahit saan pang parte ng katawan. So, ayun guys, nakasurvive siya noon. Actually, akala namin yun na yung huling makikita namin siya, but still nakasurvive siya kasi hindi namin siya pinasabihin na lumaban. So, ininom niya lahat ng gamot nung wala pag-aalilangan kahit ang nasa nun. Pinake niya lahat, ininom niya kasi alam niya na gusto namin lumalan siya. And makikita namin sa mukha niya na, alam niyo parang ayaw niya talaga ininom niya, pero dahil sinasabihan namin siya, lumaban ka po, ininom ka lahat, ininom niya kahit tablet, capsule, kahit ko rin namin di masarap nasa ininom niya ng pinabunura. So, yun guys, lumalan siya. So, come this year, February 2024, tinubuan si Tommy ng tumor sa may pilay niya. So, hindi naman alam kung ano yung nakala namin. Parang atilik lang siya. Ulit sa ito siya. Namaga siya. And lumaki na lumaki. So, pina-check namin sa tech. So, pinabiopsy siya. Nagpa-second. Pinunta kami lang. Kasi hindi kami nag-trust sa unang opinion ng first vet. So, nagpa-second opinion kami. Tapos biopsy kami. Tapos, ang result ng biopsy is like malignant tumor, which is cancer. So, aside from that, nag-reactivate na namin yung blood parasite na enter-bit na namin pa iba. And the doctor or the vet said that yung malignant tumor daw na yun is like cancer. So, sinabihan na kami na all age na si Tommy. Huwag na kami mag-risk na ito-chemotherapy siya kasi lahat din siya mahirapan. And sinabihan niya rin kami in case na matanggal yung tumor na yun, possible na tumulo siya sa mga part na hindi namin nakita, which is baka sa internal, possible daw po siya. And nangyayari talaga yung guys. May mga case na gano'n, pinatanggal yung tumor, tumulo sa internal. And yun yung sobrang risky guys, kasi hindi daw siya agad nag-detect sa x-ray. Pero kailangan mo ng sukan ng camera, o kailangan siyang makita sa loob. Dahil kung may tumor kasi hindi siya agad makita sa x-ray. So, that time, ready na naman kami kung talagang hindi nakasurvive. Diba? Anong gagawin namin? Ang gagawin namin naman namin siya kasi nakita naman namin siya na he's alive and healthy and he is fighting. So, gusto-fighting kami kasi gusto rin namin siya makasama kahit 15 years pa sana. Diba? Kasi siya naman yung family namin. Siya hindi mo buo sa family or
parang sa partnership namin, siya parang pinaka-center ng relasyon namin. And guys, ito May or June, there's so many things na ginagawa niya na hindi niya usually ginagawa. Like, for example, stay siya sa ibang room, tapos marami siyang mga bagay na ginagawa hindi namin maintindihan. Madalas umitingin pa sa labas, tapos malalim yung inisip niya, tapos ayun sa nangyayari sa kanya na parang bigla na siya may issue sa loob ng bahay, tapos yun na siyang natutuko, which is nakakain siya kasi kay sakit siya na siyang hindi sa loob ng bahay. So, ayun, sa mga cases, kailangan sa sobrang hindi wala na yung nangyari sa kanya. Sobrang suka na siya nasuka. Tapos, sumalit yun, suka siya nasuka. Tapos, pinag-vet namin siya. Binigyan kami ng vet na anti-vomit. Pero sumusuka pa rin siya. So, siya nasuka. Tapos, hindi naman siya yung nahihina. Suka na siya nasuka. Tapos, hanggang sa pinag-vet namin siya sa vet. Ito yung mga gamot. Pero pag nangyari, hindi maganda sa kanya. Ibalik mo siya dito dahil sa emergency na. And binigyan namin ako ng option guys. Kung gusto ba namin ipa-consign. Sabi ko, ayun ko kasi I have a feeling na he will not survive this because it's really unusual. Kung blood parasite na sa ngayon, kukuha na antibiotic. Pero ang dami na kasi na-detect na sakit sa kanya, which is feeling ko, hindi na rin kayo ng katawan. Parang may failure na rin talaga sa loob ng katawan niya. Hindi na tinatanggap yung mga pinapakain sa kanya. Even the vitamins, even the anti-vomit vitamins, lahat sinuka niya. So, sabi na lang namin is parang stay lang ako sa bahay para makasama namin. Diba? So, hating gabi, isugod pa namin siya sa hospital mag-asal kasi sinuka siya ng dugo. Which is, sobrang, sabi na daw kasi tuturukan na natin siya ng anti-vomit para dumaya siya sa katawan niya. Tapos, bumalik siya sa antibiotic ng doxy and clindamycin. So, inuwi namin siya. Pag-uwi namin, hindi na siya sumuka, pero hinihingal siya. Yung pag-hingal niya sa ganyan, parang hirap na siya. Nararamdaman ko ito. Hirap na siya. Tapos, sabi ko sa kanya that time, sabi ko, hindi na tayo babalik sa vet. Sabi ko na ako nahihirapan ka. Kaya na kasi, ayoko naman namin kasama ka namin. Tapos, kaya hirap na kami. Nag-i-enjoy sa vet. Tapos, ikaw, nahihirapan ka para lang hindi kami malungkot. At naniyak ako kasi sa kanya. Gawin na kasi, ayoko na nahihirapan ka. It's been a long time na nag-i-enjoy. So, ayun, nagbitin na kami ng ako guys. Nakakiyak ako kasi kasi ako to for 11 years. Sobrang daming experience. Core memory mo ko with good things that happened to this. Ang hirap kasi kalimutan kahit feeling ko kasi sobrang tagal na nung nangyari. Parang ako yung parang naaalala ko kung ano yung nangyari ng last day niya. So, the last time din, sinabi ko sa kanya na kung na magpahinga ka, nakapumunta kami sa Paagol sa pabantay sa kanya. So, I think around 6 a.m. 2 a.m. may nakauwi kami from the hospital. I think around 6 a.m. Nagising siya kasi parang feeling ko nauuhaw siya. Tinap niya yung tubigan niya. Tapos nagising ako. Tapos nilang ako, inabot ko yung tubigan para uminom siya. Tapos hindi siya uminom. Alam ko na uhaw na siya kasi feeling ko talaga na parang pagod na siya. Hindi na siya nakatubigan. Maayos, puti na yung gila niya. Parang pagod na talaga siya. Hindi yun na sobrang pagod ko kasi sa katulog talaga ako kasi buong linggo na yung guys. Iniiyak na ako kasi ang dami kong pag-alam na ang bigat ng pakiramdam ko and mahaba yung feeling ko parang ito na yung last na kasama ko siya. Kaya nagising kami na 8. Nagising namin ng 8. Mayaling yung tulog niya, hindi na siya umiiyak. So, umiyak ako whatever. Lahat na lang kami ng ang tawag doon, ng crematory para makarelate na siya. Magkaroon siya ng magandang burial doon for the last time. So, ito. Ang gusto ko. Okay. Talaga.
nakakaya. Ito ko natanggap guys na wala ng background. Kaya pag-tuloy mo siya. So, kato ka na kahit ito guys kasi sabi niya to have parang tamaan yung feeling mo ba yung i-share to other people. I mean, you can share this to everyone. Parang ito sa lahat ng kaibigan mo kwento mo kasi ang hirap naman dito na baka naman ito kwento lang din kung hindi naman daw love for isa tao, hindi naman naman ito naman. So, ayun guys, to our lovers out there, alam ko masakit sa pakiramdam nawala na aso kasi naaso kasi it's not just a dog, it's not just a pet, but it's a part of your family. So yun ang mga guys who is the when they get the feeling pag nawalan ka ng aso so di nawala the best way to heal your heart is to share it with other people. Sabi mo pag share hindi ka basta pakiramdam which is to ang bigat mo sa pakiramdam is pag hindi mo share sa ibang tao kung ano yung bigat mo naman actually gising ko yung na-realize na tagal ko lang naman nagkasama ito it's been 11 years and a lot of happy memories talaga kasi hindi ko lang kasi nabidyoan din yung mga memories na ang feeling ko all that memories was really replaceable. Hindi kong kahit maghanap ako ng another to. Feeling ko, hindi magiging ganyan yung pakiramdam. Kaya siguro gusto ko na rin naman mag-aso kasi sakit ka pakiramdam. Tsaka, alam mo yun guys, hindi ko pa rin nag-aso pag wala akong pera. Kasi kung wala akong pera, paano kung nagkasakit siya, iyak-iyakan nila. Ganyan. So ngayon, I'm really happy na nakasama ko si Tommy sa buhay ko. And so, this vlog is really, really long kasi there's so much to say about this story. And sabi ko sa inyo guys, ayoko na mag-vlog about the product review, ayoko na mag-vlog about so much about magpapromote ako ng products kasi ayoko na naman na makahamak yung mga tao na naman ng products ko. So siguro most of the time mag-vlog ako about my life, parang journal to, ay documentary ko ako sa buhay ko, and ayun, dahil wala na kaming dog, looking forward kami na nakapag-travel na lang to, kasi yung dog kami guys, hindi kami nakakapag-aeroplano, ay parang mostly na overland lang, so ito mas pwede na namin panahon na ganda kami mag-travel, so siguro ito na yung way niya, pero sige sa mga namaya na kayo, it's been 11 years, marami na tayong kasi mas pwede na magkakasama so yeah, guys, marami din pang mayari marami na naman magandang natulog siya sa buhay namin feeling namin siya yung pinakaswerte kasi kung wala siya nito wala kapag-ipon hindi na kami kataga kasi hindi namin inisip na mag-ipon tayo what if kailangan natin ng pera if kailangan natin ng ganito if kailangan natin ng isang financial na siya person actually lagi na siya nagkakasakit so ayun matigas sa feeling kasi kung hindi mag-siya na-share so para sa akin kapag may mga nararamdaman yung mga baglasin siya kapag feeling nila gusto nila umiyak-iyak nila yung guys kasi hindi mawawala yung mabigat na feeling ko kung hindi siya umiyak yung kindness healthy for the mental health. Pag yun siya, parang isipin yung kailangan maging matag kayo, hindi kayo umiyak ng because crying is normal. And sharing is choose people who you can share with your life experience. Hindi mo pwedeng na-overshare with Facebook and friends. Like yan guys, hindi ko rin share sa lahat ng tao kung ano yung nangyayari sa akin. Kasi hindi naman naman naiintindihan yung nararamdaman ko. So, ayun guys, thank you for staying in my vlog. I will post this 20-minute vlog kasi it's all about my life. And for me, this will be the last memory of my thought sharing what I have felt. Kasi yeah, it's important to record this para pagdating na araw pag naging masaya na ako or parang nagkaroon ng replacement or parang nagkaroon ng reason kung bakit kailangan siya nawala. Pag na-realize ko na kung bakit
kailangan siya mawala. Ano ba yung maging pagbabago sa buhay ko? I will look back to this vlog that I did, and I realized na yun pala yung reason to natin. But this will serve as a memorabilia of my beloved Lord. So, I hope na happy na rin siya ngayon. I hope na kung nasaan man siya, hindi siya nahihirapan. So, happiness. Ayun yung Bella Vital. Wala siyang dagat. Happy birthday, Baba Maldugi. Happy birthday to you.